Alright, what's up mga kawasak? Nakakaantok na umaga. Agang-aga pero inaantok ako. Ang oras natin ay 7:34 in the morning. At wala pa tayong booking guys. Di pa ako naka-online kasi inihatid ko dito si Baby Loves, no? So tinanghali naman tayo. Nagising na ako kayo ni alas 4. Tumulog ulit ako. Sabi ko papatanghali na ako kasi sobrang inaantok pa ako eh. Kahapon is Monday, peace rally ng mga Iglesia ni Cristo, kaya hindi ako bumiyahe. At the same time, madami akong pending na video na inedit ko guys, kaya hindi na din ako talaga bumiyahe kahapon. At tinapos ko lahat yun maghapon, as in 9 ata ako nagsimula mag-edit. 9 to 6, ay hindi, 9 to 5 lang. Tapos lahat yung 5 vlogs natin, no? So may manood at hindi is okay lang naman sa akin, basta ang gusto ko lang is mai-post yun, may upload, kasi sayang naman yung ating kinontent, no? Kahit na walang katuturan yung ating mga pinaggagawa sa biyahe at mga walang kabuluhan. Kumbaga sinishare ko lang yung aking daily life sa pag-grab, sa pagbibiyahe. Siguro minsan may mapupulot na aral, pero madalas wala, ano. Kumbaga pang daily vlogs lang. Daily pero every 3 days yung upload, no? So siguro kapag natambakan na ako ng upload, gagawin kong every 2 days yan. Kasi naka-schedule na yan guys. Kunyari na tapos ko ngayon kung ano yung huli kong in-upload, na kung anong schedule doon. Kunyari January 23, tapos ang next na upload, kunyari yung natapos ko ngayon, ang schedule niyan is January 26 yung post sa public dito sa YouTube, no? So ang dami ngayong checkpoint guys, gawa ng Comelec checkpoint, no? Kasi nga magbobotohan na. So ang dami talaga. Pero di pa naman ako napapara. Sabi sa akin ano eh, mga hindi lang motorsiklo yung pinapara na ngayon, pati daw mga sasakyan. Kaya medyo ihanda niyo na palagi ang inyong ORCR, yung madali nyong makukuha, at the same time yung inyong lisensya, para pag napara kayo sa checkpoint is minimalist na hassle lang yung mangyayari. I mean yung oras, konting delay lang yung madedelay sa inyo, no, pagka na-checkpoint. So nandito tayo tambayan ko at bili muna tayo ng ano, makakain dyan kahit na kape. Pero nagkape na ako guys, pero gusto ko pa ulit ng kape, tapos iihi naman ako pagkatapos ko magkape. So lang, kung wala akong makukuha dito guys habang nagkakape ako doon, islipat tayo doon sa Bella Vista dito sa may General Trias, para doon tayo mag-abang ng booking. So hindi naman tayo na-zero doon, katagalan na 30 minutes na nakatambay doon bago tayo makakuha ng booking. So lang mga kawasak, mamaya na lang ulit. Here we go again. So dito tayo sa tambayan ko guys. Dito na lang ako siguro mag-aabang-abang, kasi nga dito lang talaga yung parang perfect spot para sa akin na mag-abang ng pasahero, kasi napakalilim, ang daming puno, tapos dito sa mga banda-banda dito is puro residential na. So lagi naman ako nakakakuha dito is either dun sa Arnaldo Highway or dito sa loob ng Bella Vista. So yan ang ating Grab, wala pa tayong kita, oh, 0 pa lang. Tapos this week earnings wala din, kasi ngayon ay Tuesday at di naman tayo bumiyahe kahapon, kasi nga kahapon ay Monday at may peace rally ang Iglesia ni Cristo. So kabilang dyan yung sa Manila na nag-abiso na sa amin yung Grab na expect na heavy traffic sa ganong lugar. Kaya ako naman hindi naman ganong kakabisado sa Manila, hindi ko alam pasikot-sikot doon kahit sa tagal ko na nag-Grab. Eh minabuti ko lang na hindi na lang din bumiyahe at nag-edit na lang ako sa bahay. Yun lang yung maganda sa akin kapag wala akong gagawin. Pag hindi ako bibiyahe is meron akong magagawa sa bahay, kasi ako kasi yung tao na hindi mapakali na walang ginagawa. Ano, yun, nasa bahay lang, ayoko lang nung basta nakahiga, ayoko lang basta mag-ML. Doon siguro nung kaadikan ko sa ML, yun, nagkakaigi ako kahit sa bahay lang ako na nakahiga, nagse-cellphone, nag-ML or kung ano man. Pero ngayon, hindi naman ako nag-ML masyado. Ayun, tamad na tamad ako sa bahay ngayon. So mga kawasak, antay lang tayo ng booking dito sa Gentry at sana mapasukan agad tayo. Ano oras? 7:55 pa lang naman ng umaga, maaga-aga pa. So ayan. Alright mga kawasak, so anong oras na, oh? 8:38 in the morning. So wala pa tayong pasahero, no? So ngayon lang tayo na 0 dito. Ang gagawin ko ngayon is mag-rolling na ako guys, kasi naiinip na ako dito. Kasi almost 40 minutes na tayong nag-aantay dito guys. Kaya ayun, nagalis muna ako doon para umikot-ikot. At ngayon is
parang gusto ko pumunta ng Dasma at doon maghanap ng pasahero at malay mo sa pag-iikot-ikot natin is makabingwit tayo, no? So wala eh, walang kanina pa eh, dalawa na nga yung dumating doon, nag-grab din tapos umalis na lang din. Wala din silang makuha guys, no? So ngayon nandito pa tayo sa Gentry at iikot tayo papunta ng Dasmariñas, Cavite. Baka naman sakali na banda doon is magkaroon tayo ng pasahero. Dito kasi wala eh, kanina pa ako doon eh, tagal. Nainip na ako guys. So mga kawasak, 9:44 na. 7:30, 8:30, 9:30, 2 hours mahigit na ako nag-aantay guys. Pero naglipat tayong pwestuhan, dito tayo sa Dasma ngayon. Wala pa din tayong booking. So nandito nga ako sa shop ngayon eh. So dyan din ako nagtambay kasi mostly dito nakakakuha ako ng pasahero. So wala pa din. Oh my god. So ngayon ang decision ko ay uuwi muna at kakain kasi mag-aalas 10 na. So mga 10:30 is kakain ako tapos doon ako mag-o-online sa bahay. Tapos yun, doon ako mag-aabang kung may pasahero, wala, pati banggana kung meron. Eh kasi ano pala ngayon, January 14 guys, sabi nung katrabaho, ang kaibigan ko is talaga daw matumal pa pagka gantong panahon kasi kakatapos nga lang naman ng holiday, eh wala pang pera ang mga tao ulit para mag-grab, no? Kumbaga nagtitipid-tipid pa sila. So mga ano daw, kalaghatian ng January, bukas January 15, mga sahod na, mga January 16 yan. Medyo lumalakas-lakas na daw ulit, no? So ngayon, lintek kanina pa, ayoko naman mag-rolling pa Manila kasi sayang naman yung gasolina. Is at least siguro naman kahit na 30% magkakaroon tayo ng pasahero dito sa Dasma, no? Ay sayang naman kung itatakbo natin nang wala tayong pasahero eh. So napagdesisyonan ko na kumain muna sa bahay kasi medyo nagugutom na din ako. Alam niyo yung mas nakakagutom yung pag-aantay ng pasahero, no? Mas nakakagutom yun kaysa sa bumibiyahe ka. Kasi ako kahit 4 hours akong straight bumiyahe, straight na nagda-drive, hindi ako nagugutom masyado. Pero pagka gantong nag-aantay lang ako, wala akong ginagawa, ayun, mas nagugutom ako. So yun mga kawasa, kakain muna ako sa bahay kasi malapit na ako. And mamaya na lang tayo lalabas kapag kami nakuha tayong booking. Pagkakain ko, saka ako mag-o-online doon na mismo sa apartment ko, para kung sakaling walang makuhang booking, at least andun lang tayo sa bahay. At kung magkaroon, saka tayo lalabas. Alright guys, today is 11:39 AM. So ang tagal ko nagantay guys. 10:30 tapos na ako kumain, then nagbukas na ako ng app. So ngayon lang ako inanuhan, ngayon lang ako binigyan ng booking. Diyos mio marimar. Pero Dasma to Gentry lang, so okay na din. 100 standard booking, standard payment. Outside NCR to NCR, Gentry lang. Pupunta ng Gentry, Dasma to Gentry, General Trias, Cavite. 161 naka Grab Pay. So ngayon guys is papunta tayo doon sa pick up location ng ating passenger, no? 800 meters na lang guys. Ay nako, napakatumal, pero okay lang yan, ganyan talaga. Naubos yung ating mga kapirahan nung holiday season itong December, no? Kaya siguro titipid-tipid sila ngayon, kaya hindi muna sila nag-grab. Kasi yung Grab naman talaga guys is napakamahal din naman, kumbaga, no? Hindi naman sobrang kamahal, no? Mas mataas talaga yung presyo niya kaysa kung mag-jeep ka. Syempre natural kasi service yan. I mean, ano kami, yung binabayadan nyo kasi niyan is yung conveniente, yung ay nako, acid. Yung pagiging convenient nyo na hindi na kayo aalis ng bahay nyo para maghanap ng masasakyan, kundi kami yung pupunta mismo door to door, no? And then wala kang gagawin kundi magantay lang sa inyo, tapos ihahatid ko kayo, ihahatid namin kayo kung saan nyo gustong magpahatid, no? Kung saan kayo nakabook. Ano guys, yun yung pinakamasarap dito sa Grab pag nagbook kayo guys. Kaya kahit sabihin yung mahal is talaga namang mahal kasi yun yung binabayaran nyo, yung pagiging comfort nyo sa loob ng sasakyan. Tapos hindi na kayo magbababa, hindi na kayo sasakay, nagpapalipat-lipat ng transportation para makapunta lang din sa lugar na yon na gusto nyo puntahan. Ayun, so sprayan natin ang ating blade kasi kanina pa tong naka-standby sa labas. Umaga pa. Ay hindi, ano oras ba tayo dumating? Magte-10 tayo dumating eh. Ngayon oh, 11:42 na oh. Saka pa lang tayo pinasukan ng booking. Sana mga kawasak, sunduin ko lang to. 400 meters na lang. So yan guys, nakaisa na tayo. Saglit na saglit lang.
Wala pang 5 minutes ata, nandito na kami. So yun, medyo nabitin lang ako guys sa kwentuhan nila. Kay kwentuhan sila. May sakit daw yung tito, tapos may utang doon sa sumakay sa atin, tapos nagbabayad daw ng 10k is hindi na tinanggap, ipambili lang daw gamot. Tapos sabi daw nung may sakit, tuwan-tawa, yehey daw, salamat, ibibili lang daw niyang TV. Tangina, binilin TV, hindi gamot. Hindi na nga pinabayaran yung utang para makabili ng mga gamot-gamot niya, tapos ibinili naman ng TV. Tapos bumaba na. Ano ba naman yan? Kunukulang pa ako sa kwento eh. Gagwentuhan sila guys, nakikinig ako. 4 silang sumakay eh. Ko po, ang lalaki. Nagyuk-yok-yok-yok ang ating sasakyan. Talagang dito lang sa Mirage, mga kawasak, is kapag may 4 na sumakay, tapos yung 3 sa likod is medyo malalaki, no? Medyo pag naghams ka o kaya medyo malubak, is tumutukod yung shock sa likodan. Naramdam mo naman yun eh. Kahit dun sa Mirage na tita ko, ganun din eh. Ganun din yung nararamdaman ko kapag medyo mabigat yung likuran, tapos umaandar kami pag medyo may pagka malubak, is yun, talagang yumuyog-yog, ganun. Naramdam mo talaga lumalapat yung ilalim guys. So yan lang, di ko alam kung magkaka-bookings pa ako dito. Sa Gentry lang naman to guys eh, kung saan ako nang galing kanina. Malapit dun. Mula sa bahay, malapit lang din naman to sa bahay guys. So kailangan ko magpahangin kasi parang nakita ko kanina medyo malambot na yung gulong natin. Hindi ko alam bakit na lumalambot yung mga gulong-gulong natin eh, kahit di gamitin eh. Lalo pag di talaga ginagamit, mas nakakalambot ng gulong. 1 linggo pa lang, hindi naman, 2 weeks pa lang, ramdam mo na medyo umaano yung gulong, medyo lumalambot guys. Kaya ito, pahangin muna tayo sa shell kung magkakaigi. Kasi nung minsan dispalinyado yung ano dito eh, balinyado yung hangin nila. So ngayon titingnan natin kung magkakaigi. Hindi naman ako maghahangin, si kuya, yung boy, yung crew dito sa shell, siya na lang ang paghanginin ko kasi ano niya yan eh, I mean kapa niya yung hangin na yan eh, unlike sa akin na hindi ka naman alam kung paano gamitin. Kasi may iba-ibang ano, hindi lang basta isusok-sok pag minsan yung mga hose nila eh, yung mga compressor sa gasolinahan, may minsan pipindutin ka pa, isa-set mo pa, tapos saka siya bobomba, kahit di mo pa na ipapasok is bumobomba na siya. So yun, mahirap minsan. Wala naman akong inflator para magbomba ng sarili ko. Ang meron ako mga kawasak is yung manual na pambomba, ginagamit ko yung pang motor kasi cute size lang siya, kasyang kasya sa compartment ng motor natin, kaya ayun, yun yung ginagamit ko. Pero sa sasakyan is hindi mo na matatansya. Ang kailangan kasi sa sasakyan is accurate din yung PSI niya kasi dalawa sa unat, dalawa sa likurang gulong is nakaka-apekto din yan sa takbo natin guys. Kaya kailangan is accurate, kahit na hindi naman 100% yung pag-accurate ng PSI sa gulong is at least malapit na dun, no? Kaya dito tayo sa mga gasoline station nagpapahangin para makita natin yung PSI na ilalagay talaga sa ating gulong. So mga kawasak, nireview ko yung aking yung aking booking. Sabi ko bakit ito yung ating cash wallet nagkaroon ng plus 50. Tapos tingnan ko yung oras, 3 minutes. Tapos naibaba ko siya 11.55 eh. Tapos 11.58 nagkaroon ng 50 pesos. So may tip pala. So thank you po, thank you. O yan isa palang booking. So tip included. Magkano yung tip niya? O yan tip 50 pesos. Alright, thank you. I-rate natin to. So tama lang din naman kasi 4 silang sumakay. Ang bibigat pa. So yun yung masarap minsan sa konsiderasyon ng mga passenger, no? O kita mo, nagkaroon tuloy tayo ng extra 50 pesos. Di ba sarap sa feeling? Yung may hahatid kang ganun tapos may tip ka pa. Sarap sa feeling yun. Yung ganun tip. Kasi hindi mo naman inaasahan yun eh. Wala naman yun sa kontrata nyo. Pagka sinundo ka, is yun lang yung babayadan nila. Pero binigyan pa tayo. So shoutout sa inyo. Kahit nabitin ako sa kwento nyo, okay na, may 50 pesos naman kayong tip. So mga kawasak, yung tingin ko kasi sa unahan kanina is malambot, lalo nung nakapark ako. So hindi pala kasi nilalagay ko sa unahan is 34 PSI lang. Tapos ngayon binombahan 33 lang. So akala ko malambot na talaga. So okay lang din kasi to make sure lang na okay pa yung mga gulong natin, no. Bibigyan natin 10 si kuya sa pagbobomba kasi ang init kakawawa naman. Sir konti lang. Thank you sir. So yun mga kawasak, binigyan ko siya ng barya na 10 pesos para konsiderasyon, no. So hindi naman talaga dapat bigyan yung mga yan sa paghahangin kasi trabaho nila yan eh. So mostly naman talaga sa mga naghahangin is dapat yung mga driver na yung naghahangin.
hangin. Pero minsan nga is yung ano na, yung crew na yung naghahangin para mas mabilis yung mahanginan yung mga gulong ng mga sasakyan, kasi syempre sila yung nagtatrabaho lang dyan, sila yung nakakaalam kung paano ba mas dapat gamitin ng mas mabilis yung kanilang compressor doon, yung mga panghangin nila, no? Hindi naman dapat sila bigyan kasi trabaho nga naman nila yan, pero as ano naman, as tao is as may pakonsuelo is kailangan natin pakwenseluhan sila yon. Pakwenseluhan sila, pakwensoluhan, kwensolo, basta yun na yun. Ano yun? Basta yun, mga kawasak ko. Siyempre sa tindi ng init doon, tapos sa hangin ng kanya, nakagano na nga lang siya ng ng panyo niyang malaki para hindi mainitan yung batok niya kasi ang init nga naman sa labas. Pakonselo na lang din sa crew na naghangin sa atin. 'Di ba hassle free, hindi na tayo bumaba ng ng hasakyan. Kasi kung babayad naman tayo sa vulcanizing shop, ganun din, magkano pa sa vulcanizing. Sa Quezon Province kasi, sa vulcanizing shop, yung may yung may reading ng PSI ay 25 pesos sa 4 na gulong. Yung iba 20 pesos lang sa 4 na gulong, no, pahangin. Dyan, no, kita mo 10 pesos lang, nakatipid ka pa. Pwede naman din talagang hindi bayaran, pero syempre pag meron tayong barya man lang, bigyan natin sila kahit pang snacks man lang nila, or pang yosi kung nag-yosi sila, ganun, di ba, isang stick din yun, 10 pesos, makakalibre ka na. So sa mga mag-yosi katulad ko is napakalaking bagay ng isang yosi kapag minimum lang yung sahod mo. Kapag minimum sahod mo, isang yosi makalibre ka, napakalaking halaga na nun para sa mga maninigarilyo. So yan guys, wala akong pasahero pa, may kinita na tayong 211 pesos sa isang passenger. So wala ata akong makukuha dun kaya nag-alis na naman ako. Pero try natin dito sa SM, tambay siguro sa SM Dasma, baka makakuha dun, or dito lang din sa may FCIE, malapit sa may Langkaan, baka naman meron dun. Kasi sa Langkaan ko sila nakuha napaka-tumal talaga ngayon. Kahit yung tropa kong taga-Pasig, sa tinanong ko siya kung malakas ba dun daw sa gitna sa Metro Manila is meron din naman, kaso nga lang maliliit lang. Ano pa dito sa probinsya, sabi niya sa akin, matagal na siya nag-grab, sa ganyan daw lagay, January talaga is medyo matumal. Yan, kalagitnaan ng January okay na, tapos sa February medyo normal na ulit yung biyahe kasi nakasahod na, nakabawi na yung mga pasahero natin sa mga nagastos nung December. Pero promise talaga hindi ako makaget over sa December kasi unang December na pagbibiyahe ko niyang kay Grab, talagang napaka solid solid na biyahe yung December guys. Half day pa lang makaka 2,500, 3,000 ka na. Pero yung traffic naman nun is solid din talaga. Yun nga lang ang titiisin mo, yung matinding traffic. So ngayon walang gasinong traffic pero wala ding gasinong pasahero. So okay naman yung gulong natin. Yung likod natin is 33. Ang PSI niyang na-reading kanina ay 32. So 1 PSI lang yun nabawas. 2 weeks na ata to yung huli kong hangin, di ba? 1 PSI lang. Tapos yung unahan ay 34. Tapos yung reading natin dun ay 33. So yun, hindi naman pala ganun kalambot. Siguro mali lang yung elevate kanina, masyado lang elevated yung pagkaka-park ko. Medyo parang nakatagilid. Tapos ang natingnan kong part na gulong is yung nakatagilid pa, edi lalo na. Kaya ayun, kaya siguro mukhang flat kasi nga nakatagilid yung sasakyan natin kanina. Sakto doon ako napatingin. Yung mga kawasak, may pumasok sa akin booking. Nasa tapat daw Robinson, paahon na ako dito sa papuntang SM dito sa Dasma. So hindi na ako pwedeng kumanan dito para makapunta ng Robinson. Ngayon naikot ako sa SM. Kasi nakapaway na ako pa SM, baka mahuli tayo. Magkano din yan? Ano ba naman? Bakit naman hindi yung SM yung pumasok sa akin kundi yung Robinson? Pero kung SM, matik yan. Sana dito na lang paikot ang layo na ikutan natin para ma-pick up tong ating pasahero. Pero hindi ko naman to kakancel guys. Siya magkakancel, hindi ako. Kaya anahin natin to puntahan natin. At dito lang tayo ikot sa may SM, no? So guys, yung pangalawa natin is cash, 168 pesos. Binigyan na tayo ng 170. May 2 pesos tayo. So yan, pero online pa din tayo
Baka sabihin nyo, nag-offline na naman ako. Kasi 12:37 na. Kakadalawa pa lang tayo guys. Kapangit ng biyahe natin, no? Putol-putol, no? So kanina umuwi ako, doon ako nag-abang. Lumabas na ako ng umaga, tapos umuwi ulit, doon ako nag-abang, tapos nagkapasahero tayo ngayon. Dadalo pa yung pasahero simula ng araw ba tayo? Anong oras na tayo lumabas? 7:30. Naka-online na ata tayo 7:30. So mga kawasak, di ba nung minsan na ano tayo, yung nadali yung hulihang bumper natin. So sa ganito siya nadali guys. Pakita ko sa inyo kasi nakakita ako ng katulad. Yung poste na yan, yung maliit na may semento sa ilalim. So yan. Yung semento na yun sa ilalim, yun yung nakadali sa atin guys, no? So nagpaalam ako kay kuya dito sa guard kung pwede ba akong maki-standby dito. So pinagbigyan niya ako. Dito nga lang daw sa gilid ng bakod kasi itong part na to is dinadaanan. So ito namang gate na nasa likod natin is sarado. Kaya okay lang daw ako dito sa gilid nitong pader. Ano, yan o. Westwood Highlands, Dasmariñas, Cavite. So yan mga kawasak, nakakuha na tayo ng pasahero. So hindi pa dito sa SM, dun sa makalagpas ng Robinson, Palapala. So yun, papunta to ng Susana Heights. Sa may ata yun guys, sa may Alabang. Oo. Tapos yung bago mag-stoplight, kumanan ako. Sa may Wilcon po yan, banda kuya? Bago mag-Wilcon ata to. Bago pa mag-Wilcon? Opo, Kahit po sa Wilcon na lang po sir. Wilcon na lang, sige, i-waste ko na lang yung Wilcon. Thank you. Diretso lang po yun kuya. Sige, Pagka sige. Po, ano po? Doon sa stoplight. May paglampas lang po ng opo. Sige pa. Papunta na po ko kuya. Thank you. Okay, thank you. So yan guys, yung masarap kausap, no? Kasi kita ko sobrang tarik. Tapos dun sa pinakababa is napakakipot. Sabi ko parang imposibleng mapasukan to ng sasakyan. Pero tinawagan ko si ma'am, hindi naman siya nagalit. Tapos sabi niya sa Wilcon na lang daw kami magkita. So mas good thing kasi yung Wilcon is mas malawak yung ating pag-pick upan, no? Kesa doon, napakasikip guys. So mga kawasak, naibaba ko na ang ating passenger. Nandito tayo ngayon guys sa Susana Heights. Pero hindi ko alam pa uwi. Hindi ko alam pa uwi guys. At wala naman tayong pasero. Kita dito sa Susana Heights guys yung Laguna Lake. Kakatuwa naman. Guys, ang gaganda ng bahay dito. Ang mayaman. Walang booking. So, paano naman ako uuwi sa buhay na ere? Magantay ba ako dito or what? Siguro, wala akong bahayan dito eh. Kakunti lang talaga yung bahay guys. Pero ang lalaki. Dito mo nakakamangmang. Lugi pala pagka nagpunta dito sa Susana Heights. Wala, lalaki ng bahay oh. Pag ako talaga naging trilyonaryo o bilyonaryo oh. Dito ako magbabahay. Yan mga kawasak, na tayo ng Daang Hari siguro para tayo ay makakuha ng pasahero doon kasi mukhang wala dito eh. So ito ang ating pass. Sir, may mga nagbubook kaya dito ng Grab? Madami? Bantay kaya ako dito, ano? Okay lang ba makitambay ka, sir? Bawal. Sige sir, thank you. Thank you pa. Madami naman daw nagbubook dito. Pero, sa labas daw ako. Saan yun? Labas na yun. Doon sa isa pang gate. Ayun nga, ang daming bahay pa oh. So, doon lang sa pinuntahan ko medyo liblib. Pero, ang lalaki ng bahay. Grabe. Pakita ko nga sa inyo nang hindi kayo maano. Kaso hindi ganun katanaw guys. Yun yung mga gusto kong bahay. Sana Lord, pagbigyan nyo akong yumaman ng maranasan ko at magiging anak ko at ng aking magiging asawa ang ganyang kagandang bahay at ganyang karangyang pamumuhay. Libre lang mangarap pero taasan mo na. Saan nga natin to? Yun no? Ang gaganda oh. Gaano kaya lupa dito no? Pero ayos dito. Pero pag nandito ka, pakatahimik ng mundo mo siguro. So saan ba tayo pinadadaan ng lintik na to? So ngayon lang ako nakapunta dito guys. Pero alis na ako sa doon na ako sa Cavite ulit or sa Daang Hari. So mga kawasak, alas 4 na. Alas 4:20. Malapit na tayo sa bahay. So inabot na tayo ng ambon. Tsaka init ulit kanina. Tapos ngayon makulimlim na ulit guys. So yan, napakapangit na biyahe. Biruin mo, tanghali na tayo nagkaroon ng pasahero. Pero lumabas tayo ay maaga. Nasa 7:30. Alas 8 pagpalagay. So wala tayong nakuhang booking. Nagka-booking tayo mga alas 12 na. Nakarating na tayo sa bahay is wala pa din. So yun lang ang sama ng booking ko. So mas maganda siguro talaga pag ganitong panahon is gumising ng maaga at punteriyahin ko ay Manila. Kasi pag-aasa lang talaga ako dito sa Cavite is wala akong kikitain guys. Sa totoo lang. Ito niyo yung kita ko pang pang lalamove lang oh. 889 ilang bookings yan. 4 na bookings guys no. 889. So naggas tayo na 200. Na full tank na naman ulit to.
So yun lang mga kawasak. So siguro bukas mag Manila ako ng maaga, or pag tinamad ako hindi na ako bibiyahe bukas kasi kailangan ko linisin sa sakyan at papunta akong Tarlac kay Natikboy sa Thursday kasi ngayon ay Tuesday, bukas Wednesday. Pag sinipag ako bumiyahe, aagapan ko guys, tapos pag tinamad ako is maglilinis na lang sa sasakyan tapos kukuberan ko kasi 4 days ako mawawala dito sa Cavite at pupunta ako ng Tarlac kay Natikboy para naman mabisita siya kasi yung huling kita namin is last year pa nung pagka-uwi niya galing Japan. Doon pa lang, once pa lang ba? Ay hindi, twice pala, twice kasama yung nag-reunion kami. So yun lang mga kawasak, bahala na bukas kung bibiyahe kasi pagka ganito naman katumal is wag na lang siguro. So next week na lang siguro ulit ako bumiyahe pagka uwi ko kasi ang uwi ko is Sunday na. So yun lang mga kawasak, magbablog tayo doon kina Tikboy. So ride safe always and peace.